Pati kamag-anak ng isa sa mga pangunahing suspect sa Aman Futures Group investment scam, hindi nakaligtas sa panloloko. Lalo pang dumami ang mga reklamong natanggap ng NBI o ng National Bureau of Investigation kaugnay ng mga investment scam. May report si John Consulta. Kabuhayan po nila, naipon po nila ngayon. Kahit pagkain po, hirap kami. Lahat na po ng mga kamag-anak namin, halos mamalimos po kami. Nabubuhay. Hindi na napigilang umiyak ni Alexandria Savitori habang ikinikwento kung paano siya nabiktima di umano ni Coco Rasuman, ang isa sa mga tinuturong may kinalaman sa Aman Futures Group investment scam. Nagtiwala raw agad si Alexandria dahil pamangkin ng kanyang asawa si Rasuman, pero ang 120 million pesos raw na naibigay niya kay Rasuman bilang investment naglaho ng parang bula. Naghain na ng reklamong syndicated staff si Savitori laban sa pamilya Rasuman. Kwento niya, 3 taon na raw nag-ooperate si Rasuman bago pa man nagsimula ang Aman Futures Group. Kasama raw nito sa negosyo ang ama na si dating DPWH Undersecretary for Administration Bashir Rasuman. Ayon sa DPWH, 2010 para wala sa kanila si Yusek Rasuman. Maawa kayo sa mga tao na niloko nyo, ibalik nyo ang pera. Huwag nyo sabihin na February 20, 2013, yung crisis committee na sinasabi nilang umahawak ngayon, ibayaran nyo na ang mga tao. Matagal na kami maghintay, sobra. Halos wala na kaming makain. Tinuwagan ng GMA News ang cellphone number ni Yusek Rasuman. May sumagot na boses lalaki, pero hindi raw ito si Rasuman at di raw niya ito kilala. Nagsalita na rin ang ilang nabiktima di umano ng Aman Futures Group dito sa Manila at Quezon City. Mga kamag-anak din daw nila ang nanghikayat na mamuhunan sila sa kumpanya. Sana makonsensya siya sa dami ng niloko niya. Ayon sa NBI, may ilang miyembro ng Aman na handa na raw lumutang at makipagtulungan sa investigasyon. So kung medyo takot kayo, the government, the NBI will utilize our forces to provide you security. Sa NBI Pagadian naman, umaabot na sa lampas 200 ang natatanggap nilang reklamo araw-araw. Tila lalo pa raw natagdagan ang bilang na mag-file na rin ng reklamo ang ilang investors laban sa Visionaire 2020 International Trader Incorporated, ang isa pang kumpanya na tinututukan ngayon ng NBI. Kahapon, nadakip sa rate ang 11 empleyado ng Visionaire 2020 kasama na ang manager na si Glenda Andagan. Pero dito mga suspect, hindi sila nanuloko. Handa raw silang ibalik ang pera ng mga investor. Sincere po kami, kahit ganito ang mangyayari sa amin, gusto din pa rin po namin ipapatuloy yung namin negosyo. Sir, maaaring nagka-idea ba si Glenda doon sa success ng Aman? Kung pwedeng nagka-idea or matalino din siya yan. Nagawa niya yung ginawa ng Aman. Madaling salita. Na-inquest na kanina sa reklamong syndicated estafa at illegal possession of firearms ang grupo ni Andagan. Base sa record ng Securities and Exchange Commission, pareho nakarehistro ang Aman Futures at Visionaire 2020. Pero sa Certificate of Incorporation, pagbebenta ng langis at mineral ore ang nakadeklarang negosyo ng Aman. Operasyon ng real estate at bentahan ng mineral ore naman ang sa Visionaire. Tinututukan na raw ng ahensya ang mga investment company na may kaparehong operasyon. That's why we have to weed out kung ano yung dyan, kung mayroong mga kapareho ng pangalan, baka hindi po sila yon. Kailangan po natin masiguro rin bago tayo umaksyon kasi baka nakaka-damage rin po tayo ng reputasyon ng ibang negosyo o mga businesses po dyan na legal naman po ang operations. Patuloy rin ang pag-iimbestiga kung kasama sa mga na-invest ang pondo ng mga lokal na pamahalaan sa Mindanao. Kasabay raw nito ang patuloy nilang paalala sa publiko. Sana maalala ng mga babae natin. Kaya nga, parang may tukso. Pero mauuna, nabayaran siya. Ay, totoo pala ito. Ganyan, pinagkatiwala mo. Pinag-aralan siyempre lahat yun. John Consulta, GMA News.